Mahuhulaan niyo ba kung sino dito ang may HIV? Lahat sila positibo sa HIV dahil kahit sino maaring magkaroon ng sakit na ito. Mahigit 50% ng mga may HIV ay nasa edad 20 hanggang 29. Noong 2009, 4,424 na ang mga Pilipino na may HIV at lumobo ito sa 9,396 noong Abril 2012. Ibig sabihin, higit sa 100% o doble ang tinaas ng bilang ng mga may kaso ng HIV sa Pilipinas sa loob lamang ng 3 taon. Isang tao ang nahahawa kada 2 oras o 10 tao kada araw. At lumalala ang problema dahil sa kawalan ng kaalaman at sa hiya na dinudulot ng HIV. Kailangan ng umaksyon. Nagsisimula lahat sa simpleng paglaganap ng kaalaman tungkol sa HIV. Ang ibig sabihin ng HIV ay Human Immunodeficiency Virus. Ito ay uri ng sakit na umaatake at sumisira sa ating immune system. Ang immune system ay ang natural na panlaban ng katawan natin sa iba't ibang uri ng sakit at impeksyon. Walang sintomas ang pagpasok ng HIV sa mga unang buwan, maliban sa trangkaso. Saka na lamang nagkakaroon ng sintomas ang karamihan sa mga taong may HIV kapag ito'y malala na. At kapag lumala ang HIV, ito ay nagiging AIDS. Ang AIDS ay Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ang taong may AIDS ay nawawalan ng kakayahan na labanan ang mga mikrobyong maaring magdulot ng iba't ibang sakit kumpara sa taong walang AIDS. Maihahalin tulad ang HIV sa pagsalanta ng anay sa isang bahay. Kasabay sa pagkasira ng poste o pundasyon ng bahay ay ang paghihina nito, bagamat hindi ito nakikita o napapansin. At kapag binagyo ito ng iba't ibang sakit, giba agad ang inaanay na bahay. Dahil sa patuloy na panghina ng katawan, nauuwi ang lahat ng kasong AIDS sa kamatayan. Hanggang ngayon, walang lunas ang HIV. Pero maari itong iwasan kapag alam mo kung paano ito napapasa sa iba. Ang HIV ay dinadala ng mga likido ng katawan, gaya ng vaginal discharge, similia, dugo, at gatas ng ina. Maaari kang mahawa ng HIV sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa taong may HIV, pagsali ng dugo at iba pang likido sa katawan mula sa isang taong may HIV at sa paggamit ng mga karayom o syringe na nagamit nito. Maaari ding hawaan ng isang inang may HIV ang ipinagbubuntis nitong sanggol at sa pagdede ng sanggol mula sa kanyang inang may HIV. Hindi maaaring mahawa ng HIV sa pagiging in contact sa laway, ihi, dumi, sipon, luha, suka o pawis ng isang taong may HIV. Kaya hindi ito basta-basta nakakahawa. Walang dahilan para layuan ang mga taong may HIV. Totoo na mas malaki ang posibilidad na mahawaan ng HIV ang mga taong nasa high-risk group. Pero sa halip na sila ay layuan, tulungan natin silang makaahon sa pagkakalugmok at gabayan natin sila sa tamang landas. Para masugpo ang HIV, kailangan din nating tugunan ang mga mas malalalim pang ugat nito. Madalas, ang mga bunga lamang ang nakikita natin, kaya madali tayong manghusga sa mga taong may HIV. Sa maagang pagsuri, maaring mabigyan ng isang taong may HIV ng antiretroviral drugs o ARV para ito mapigilan ang pagdami ng HIV sa katawan. Di man kayang puksain ng ARV ang HIV sa loob ng katawan, pinapabagal nito ang pagkalat ng virus. Maaari din niyang maprotektahan ng ibang tao sa pagkakaroon ng HIV sa pamamagitan ng pag-iwas sa sex o abstinence, sa pagiging tapat sa asawa. Ang mga desisyon sa buhay ay dapat ginagabayan ng salita ng Diyos. Iwasan ang bawal na gamot at alak. Ang isang taong lango sa alak ay nawawala ng kontrol sa sarili at maaring mauwi sa casual sex o rape. Magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa HIV at AIDS mula sa inyong doktor. Tandaan, hindi nakikilala sa panlabas na anyo ang taong may HIV. At madalas, hindi rin alam ng isang taong may HIV na positibo siya sa virus. Madalas, nalalaman na lamang kapag dinadapuan na ng iba't ibang sakit o nahawa na ang asawa o sanggol na anak. Maari naman itong matukoy sa pamamagitan ng laboratory testing.
Ang HIV testing ay isang confidential at libreng serbisyo. Maaring bisitahin ang iba't ibang HIV treatment centers sa bansa. May batas na nagbabawal sa pagkuha ng HIV test na walang nakasulat na pahintulot. Bawal din maging basihan ng HIV test para tanggalin sa trabaho o eskwelahan ng isang tao. Bilang tugon sa lumalalang problema ng HIV at AIDS, may mahalagang mensahe ang simbahang Katoliko para sa lahat. Tulungan at gabayan ang mga taong nasa panganib nito dahil sa uri ng kanilang trabaho at sitwasyon sa buhay. Alisin sa puso ang pang-aalipusta ng mga taong may HIV. Takot at hiya ang pumipigil sa mga tao na lumapit for counseling at HIV testing. Kaya patuloy itong kumakalat. May 6 na konkretong aksyon para tugunan ang suliraning ito. Ang bawat parokya ay dapat pagmulan ng edukasyon tungkol sa HIV at ng suporta para sa mga taong mayroon nito. Dapat may basic na kaalaman tungkol sa HIV ang mga pari, seminarista at mga church volunteers. Dapat din ay may katumbas na kakayahan ng mga taong ito para magbigay ng pastoral counseling. Ang kahirapan, karahasan, pagkasira ng family values at iba pang suliranin ang nagpapalala sa isyu ng HIV. Kailangan may konkretong tugon din ang bawat parokya sa mga problemang ito. Ang pagpapahalaga sa kalinisang puri at katapatan sa minamahal ay ang pinakamabisang proteksyon sa HIV. Dapat ay tinuturo ito, lalo na sa kabataan, sa pamamagitan ng salita at halimbawa. Ang voluntaryong pagpapasuri at counseling ay dapat maging obligasyon natin di lamang sa ating mga sarili, kundi para din sa mga mahal natin sa buhay. Dapat ay isulong ng gobyerno ang pagprotekta sa karapatang pantao ng mga kapatid nating may HIV o AIDS. Kasama rin dito ang pagbibigay ng suportang medikal. Ang epidemya ng HIV ay nagdudulot ng takot, hindi lang sa ilan, kundi sa ating lahat. Ngunit ang pagmamahal sa ating sarili at sa ating kapwa na nakaangkla sa pagmamahal ng Diyos ang siyang pupuksa sa takot na ito. Para maipalaganap ng kaalaman tungkol sa HIV at AIDS, idineklara ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang unang linggo ng Disyembre bilang National AIDS Sunday. Inaanyayahan ng lahat para ipagdiwang ang National AIDS Sunday sa inyong diocese at parokya.